Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Karen Masangay, ang unang tagapag-ulat mula sa pangkat 4 at ako ay naatasang iulat ang gramatika at retorika. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, narito muna ang inaasahang kawakasan ng aking pag-uulat. Una, na ipaliliwanag ang pagkakaiba at ugnayan ng retorika at gramatika sa epektibong pagpapahayag. Pangalawa, nabibigyang halaga ang retorika at gramatika sa maayos na pakikipagtalastasan at nakasasagot ng katanungan patungkol sa akdang natalakay. Sa puntong ito ay ating alamin ang pagkakaiba ng gramatika at retorika. Ang retorika ay may tungkuling pagandahin at patimyasin ang isang pahayag, samantalang ang gramatika ay pinangangalagaan ang kawastuhan para maging malinaw ang pagpapahayag. Ipinakikita sa pahayag na ito na magkaibang aspeto, ngunit magkaugnay ang retorika at gramatika sa mabisang komunikasyon, sapagkat ang retorika ay nakatuon sa sining at kagandahan ng pagpapahayag. Samantala ang gramatika naman ay nakatuon sa kaayusan at kawastuhan ng wika. Kung pagsasamahin, nagreresulta ito sa isang malinaw, wasto at kaaya-ayang pahayag. Ayon kina Bernales et al. 2013, gaano man kasining ang isang pahayag, kung mali naman ang gramatika nito, maaari itong maging hindi katanggap-tanggap lalo na sa mga scholar, edukado at kritiko. Bukod pa rito, maaari rin itong maging hindi kapani-paniwala at maging katawa-tawa. Dito binibigyang diin na hindi sapat ang kagandahan ng salita kung ito ay mali sa gramatika, dahil ang maling paggamit ng wika ay nakasisira sa kredibilidad ng tagapagsalita o manunulat, lalo na sa mga scholar o kritiko. Ang tamang gramatika ay nagiging batayan ng katalinuhan at profesionalismo. Kaya dapat siguraduhin na wasto ang gramatika upang maging kapani-paniwala at kagalang-galang ang mensahe. Ayon kay Villaruel 2012, ang anumang pahayag ay nagiging malinaw at epektibo kapag gumagamit ng mga angkop na salita para sa kaisipang pinapahayag. Kailangang taglayin ng pahayag ang kawastuhang pambalarila. Binibigyang din dito ni Villaruel na ang angkop na paggamit ng mga salita ang susi sa pagiging malinaw at epektibo ng komunikasyon, sapagkat ang bawat salita ay dapat tumutugma sa kaisipang nais nating ipahayag. Mahalaga rin na mapanatili ang tamang balarila o grammar upang hindi maligaw o maguluhan ang mga tagapakinig o mababasa. Ibig sabihin, ang kaisipan at gramatika ay parehong mahalaga sa mabisang pagpapahayag. Sa kabuuan, ang retorika at gramatika ay kapwa mahalaga sa mabisang pagpapahayag. Ang retorika ay nagbibigay ng ganda at lalim sa pahayag, samantalang ang gramatika ay nagtitiyak ng kawastuhan at kalinawan. Sa makatuwid, upang maging matagumpay ang isang pahayag, kailangang taglayin nito ang parehong retorika at gramatika. Dahil kapag pinagsama ang dalawa, nagiging malinaw, epektibo at kapani-paniwala ang anumang pahayag o komunikasyon. At yun lamang, naway may natutuhan kayo sa aking pag-uulat ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig.